Kinuwento nung kaibigan ng anak niya, tapos yung anak niya, kinuwento sa kanya, tapos pinagamit niya sa nanay niya. O, di ba? Ang layo. Ang layo, di ba? Pero kahit kagustuhang matulungan, kagustuhang, di ba, mapahaba pa yung buhay ng nanay niya. They did their best para dito. And hindi naman siya nabigo. And because of that, she's already now our Diamond 3-star. So, are you excited to meet her? Yes! Now, let's welcome on stage our Diamond 3-star, Luisa de la Peña. Good evening po. Good evening po sa mga leaders na nandito ngayon, lalo-lalo na po sa mga guests natin. Good evening po. Sa totoo lang po, talagang ngayon lang po, second time na mag-testimony. A year ago na po yung first time. Sa mga nandito po ngayon, magugulat po kayo sa i-share ko sa inyo sa experience namin sa Fertile Placenta. By the way, I'm Luisa de la Peña. Nag-start po ako sa Riway ng 2018 because of my mother. Totoo po yun. My mother is dying sa heart center since 2018, 17, 16, lagi po kami labas-pasok sa hospital. Umuubos po kami malaking pera. Then, nung year 2018, ako po yung time na bantay sa kanya sa heart center. Then, nagulat po ako kasi nung una, isang nurse lang yung lumalapit sa kanya hanggang sa naging 2, 3, 4. Hindi ko po alam kung ano na ginagawa sa nanay ko. Maya-maya may doktor na po, 2. Sabi ko, ano nangyayari? Hindi ko alam na sa TV ko lang po napapanood yung na pala yung nanay ko. So, hindi na po ako makapagsalita, nangangato ko, hindi na po ako makausap nung time na yun. Kasi sabi ko, bakit ang daming ng tao doon. So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung ate ko, siya yung nakipag-usap doon sa doktor ko, ano na yung nangyayari. Yun po, nung time na yun, kinausap na po ng doktor, yung ate ko, yung eldest sister ko, kung ano na yung nangyayari sa mother ko. So, nagpuntahan na po kami lahat. Yung mga kapatid ko po, tinawagan na, pumunta na kami sila sa hospital para mag-decide kung ano na yung gagawin sa kanya. So, nag-decide po kami, kasi sabi ng doktor, kailangan tubuhan siya, ganyan. Hindi na po namin siya pinatubuhan kasi na-experience na namin sa father ko noon na natubuhan. So, ang ginawa po ng doktor, iuwi na daw po namin, tapos mag-ready na kami, pinag-ready na po kami. Kaya ang ginawa po namin, inuwi na namin siya sa bahay. Ma-imagine niyo po na nung nasa hospital siya, kung ano yung ginagawa sa kanya ng mga nurse, ng mga doktor, na nakahiga siya dyan, makikita mo na nire-revive siya. Tapos, hanggang sa inuwi namin, nasabihan kami ng doktor na mag-ready na. Ako nga po, hindi ko alam na bumili na pala yung kapatid ko nakakaalam, bumili na siya ng damit na isusuot. Ako po hindi ko alam na bumili na kasi ako po yung youngest youngest. So nung nalaman ko na meron na palang damit, doon ko lang na ano na ba talaga? Ganon. Yun. Tapos po, nung time na yun, pero nung nasa hospital pa siya, hindi pa namin alam ang Fertile Placenta. Ang nasa hospital pa siya noon, time na yun, yung anak ko pong lalaki na panganay,
yung kaklase niya na anak ni Ma'am Grace Dorado. Magkaklase po sila sa school. So na-share po nung anak niya doon sa anak ko na yung anak ko sabi niya, ay yung lola ko nasa ospital, ganito, ganyan. Tapos sabi naman po nung anak ni Ma'am Grace, painumin niyo ng stem cell, yung yung mama ko. Then, binanggit naman sa akin ng anak ko na gano'n. Then, sinabi ko naman po sa elder sister ko, kasi walo po kayo magkakapatid hindi naman pwede silang mag-decide. Nagalit pa po yung ate ko sa akin, kasi sabi niya, ano yan? Sabi niya, baka mamaya kung ano, gano'n. Tapos po, hanggang sa nakulitan siguro sa akin, sabi ko, itry natin. So, ang ginawa po nung elder sister ko sa kanong brother-in-law ko, nagpunta po sila dito sa office para i-check kung anong klaseng po itong sinasabi ko na virgin placenta. So, nagpunta po sila dito, nagsama din sila ng medicine person para i-check kung pwede i-take ng mother ko. So, nag-try po kami isang bote, tinry namin sa kanya. So, after niya i-try namin ng isang bote, nakita namin kasi actually meron kaming mga picture sa ospital na nakaano siya, ganyan. Tapos sa bahay po na meron kami talagang naka-oxygen, nakahiga na lang, hindi na po siya nakakalakad, ganyan. Tapos, nung tinry namin isang bote, nakita namin yung sa mukha niya. Kaya after po nun, nag-try pa kami, bumili na kami ng isang set para ipainom sa kanya. Then, nung hindi pa siya nakakatatlong bote, na iba na yung galaw, nakahiga siya, iba na po talaga yung galaw niya. Hanggang sa maigalaw niya na yung katawan niya, makaupo. Tapos, nung alam na namin na medyo naiaano niya na yung katawan niya na igagalaw na po, ang ginawa namin, inupo namin siya, tapos, nung maiupo na namin, hanggang sa itinry na namin siyang makalakad, dahan-dahan. Talagang nakaano po kami sa kanya. Grabe ang po ng product natin talaga. Kasi hanggang, imagine labas-pasok siya sa ospital, nung hindi pa namin painom sa kanya ang stem cell, talagang po kami, halos every other month, nasa heart center po kami, nakakonfine ng mother ko. Tapos hanggang sa, tinry namin siya lumakad, dahan-dahan, hanggang sa lumakas siya. Hanggang sa nagulat po kami na nakahiga siya sa kama. Actually, nung una po na inuwi namin siya, talagang 2-3 kami bantay sa 24 hours sa kwarto niya Then, yun sabi ko sa inyo na imumove niya na yung katawan niya hanggang sa makaupo na siya, tinry namin siya makalakad, dahan-dahan. Nung may time po na afternoon, nagulat kami, kasi yung katulong nandun sa kusina, kami, naiwan siya. Wala siya sa higaan. Nagulat po kami, totoo po talaga, wala siya sa higaan, nagulat kami. Nasaan? Nasa CR. Nakalakad po siya hanggang CR. Totoo po talaga. Nagulat kami na nasa CR siya. Kaya sabi namin, bakit iniwan? Bakit umalis yung katulong dun sa kwarto? Kasi may po na chance na, syempre, mabuwal siya or kung ayun, kagaya nga po nun. So since 2018, pinainom po namin siya ng 2019, 2020, 21, continuous po. Pero maniwala po ba kayo na simula nang pinainom namin siya ng stem cell, never siyang na-confine? Hindi siya na-confine. Tumatawag lang po kami sa doktor niya, lang po kung ano na yung kailangan na Pero ito pala, hindi ko pala nasabi sa inyo kung ano yung sakit ng mother ko. Sa heart, pneumonia, diabetic. Marami po siyang sakit talaga. Konting lang po yung hingal, asthma. Talagang nasa kanya na po yata lahat. Kasi ang dami niyang iniinom na gamot. Every day. Morning, afternoon, evening.
Yun po, kasi grabe, pinalakas po siya ng nag-pandemic, nag-COVID, na-injectionan siya. Hindi po yung, lumakas pa siya nung na-injectionan siya. Kasi yung iba po, di ba, wag na daw kasi matanda na, gano'n, ganyan. Pero lumakas po siya, kaya ang nangyari, nagbabakasyon after po nun, na sa amin, magkakapatid, nagbabakasyon na siya, 1 month, 2 months, nakakaano na po siya sa amin. At like nung nasa akin po siya nung pandemic, pag po ako'y natutulog na nagugulat ako, kinabukasan, iba na po yung suot niyang damit. Nakapag-bis na pala siya. Sabi ko, inang kasi tawag ko po bakit di niyo ko ginising? Kasi nagulat po ako, iba yung damit niyang suot, nagbihis siya mag-isa, nagpunta siya ng CR. Siyempre po natatakot kami dahil siya, 83 years old siya that time ng 2018. Opo, yun. Pinalakas siya, talagang grabe po ang naging lakas ng mother ko. Dahil sa pag-take niya ng stem cell. Opo. Kaya sabi ko, ngayon ko lang po ito na-share second time kasi gusto ko pong maano nyo na amazing po ang product natin. Grabe po talaga. Grabe. Maraming salamat po sa inyo, sa kay Ma'am Grace Dorado, sa anak niya na nag-share ng product sa anak ko. Kaya po ako nandito ngayon. At kung bakit lumakas at nabuhay ang nanay ko ng ilang taon at wala po akong masabi. Grabe. Grabe po ang product natin. Maraming salamat.